Pilipinas Searchen, magandang araw. Ito ang programang i-inform mo, ang mas pinalakas at mas pinaigting na programang hatid ng Philippine Information Agency para sa bayan. Isang oras na naman tayong magkakasama para pag-usapan at ipaliwanag ang mga programa at serbisyo at iba pang kaganapan na ginagawa ng mga ahensya ng pamahalaan. Sa ngalan ni Presidential Communications Office Secretary Dave Gomez, PIA Director General Catherine Chloe de Castro, PIA 12 Regional Head Frian Abquilan, welcome po sa ating programang i-inform mo. Ako po si Cathy at ngayong araw makakasama po natin ang Corporate Communications Officer ng Social Security System or SSS Mindanao South 2 Division, si Mr. Noel Nacion. Hello, Sir Noel. Magandang Kumusta hapon. po? Magandang hapon, Ma'am Cathy. Yes, welcome. Maganda ka sa hapon. Yeah, of course. Lagi naman yan, no? Welcome to the program. At syempre, bago po tayo magsimula ay pakibati muna yung mga viewers at listeners po natin ngayong hapon. Magandang hapon sa mga suki mong tagapakinig at tagapanood ng FB Live ng nag-i-inform mo? Nag-i-inform. Of course, ng Philippine Information Agency. Yes. And naway nasa mabuting kalusugan kayo. Yes, and of course, no, tama din yung sinabi mo kasi ito day ang ating tayo din ay live, no? Yes. Sa RPN double DX, no? Or DXDX. Ayan, no? Hindi na ngayon RPN Jensen, pero RPN Southern Mindanao. Ayan. So, nakikita na po tayo sa mga ating, neighboring provinces and cities, no? Region, like Davao City. Kaya hello po sa mga taga Davao, no? Dyan. At syempre sa mga lugar na napapanood at napapakinggan po tayo. Simultaneous? Yes. Okay. Alright. So, ngayong hapon, Sir Noel, Yes. syempre, no, ito talagang excited akong naitanong ito sa iyo, no? Talaga. Yes, excited talaga ako. Kasi syempre, yung mga last previous meetings natin, no? Or ito yung meet up natin dito sa programa na ito ay hindi natin napag-usapan yung revenues, no, ng SSS. So, gusto po natin malaman, syempre yung mga viewers po natin, yung mga nakikinig sa atin, kung magkano na ba? Or kung magkano, or kung naabot ba natin yung ating, syempre, yung ating target, no? For the 2024 na target revenue po ng SSS. I'm sure naman naabot na, Oo, diba? of course, hindi pwedeng hindi maabot. Correct. Hindi pwedeng hindi. Kasi benepisyo ng members natin. Exactly. So, kailangan maabot natin yung target collection. Correct. Natin. Oo, yes. And then, pati income, ay nasabi mga revenue. Yes. Dapat maabot natin. Oo. So, din ako, na-curious din ako, itong revenue ba natin, syempre, no, may mga pinagkukunan ito, di ba? So, pwede niyo po bang banggitin sa atin, no, sa mga, at least for the benefit of our viewers and listeners, kung saan ba kinukuha yung mga revenues po natin? Of course, sa contribution ng members natin. Yes. And also sa income natin sa investment. Kasi hindi pwedeng hindi natin i-invest yan. Para palaguin natin yung pera ng yung contribution para ibabalik natin through, kasi mas malaki ang benepisyo compare sa mamaya pwede ko pang ma-share kung gaano kalaki ang naibibigay natin at gaano karami yung mga beneficiaries natin. Yes. Ilang gaano karami yung pensioners, yung nag-claim ng ganitong benepisyo, at ilang benepisyo. And pati na rin yung sa loans natin. Kung gaano kalaki, gaano karami ang nag-loan, gaano kalaki yung na natin. So, kailangan dalawa. Yung income sa investment, tsaka sa contribution ng members natin. Yes. And of course, pag pinag-usapan natin yung revenues, yung income generation, no, na na-generate ng SSS ay syempre may mga disbursement din tayo. Baka pwede mong pag-ibig sa atin. Mamaya. Oo. Okay, so mamaya, no, pag-uusapan natin yung disbursement, no,
ng SSS. Okay. Itong episode na to, kung parang nagre-report na ako ng nga yes, oo. Very timely kasi July na. So pwede na ring ma-report yung first semester ng SSS. Yes. Base to sa report na nakuha ko sa website. Yes. So sige Sir Noel, no, kasi nabanggit mo naman yaman man lang din, nabanggit na ninyo yung members contribution, no, doon nga kinukuha at yung investment, no, and other mga bagay-bagay na ginagawa ng SSS para mas mapalago yung ating yung pera, no, ng SSS, ng pera ng mga members, diba? So meron ka bang figure? Yes, na maipresenta sa atin. Yes. Please go ahead and tell us kung magkano na ba. Oo. Ang dala kong figure is the year 2024 and of course 6 months ang first semester ng 2025. Yeah. So, noong 2024, ang na-collect natin sa member contribution is 326.69 billion. Income natin sa other investment and other income, 52.92 billion. 52.92 billion. Ang total niyan is 379.61 billion. That is in billion. No? And then, by 2025, sa 6 na buwan, January to June, member contribution is 187.44. Billion ang pinag-uusapan natin dito, hindi ito million. And then, investment and other income is 30.28 billion. 30.28 billion. So, ang total niyan is 217.72. Yun yung sa sa ngayon. Sa 6 na buwan. Ngayong year. Yes. So 21 217.72 billion, 0.72 billion. So ibig sabihin kung i-compare natin sa 2024 which is 379.61, more than half na tong nga. Kung sabihin natin the same lang ang July, halimbawa lang July to December, the same lang ang figure. So mag times 2 to this 400 plus na, mag 430 plus na. Yes, exactly. So kung ako as a normal na empleyado lang, kung ako ang titingin, maganda ang collection natin ng 2025. Kasi kung i-compare mo sa 2024, kalahati o more than kalahati na. 'Di ba? 6 months, more than kalahati na. And then ano po Ma'am Kathy kasi masabi natin na itong member contribution. Saan galing to? Ito yung employed, self-employed, voluntary, OFW, at kung iba pang mga members natin. No? So, pwedeng i-share ko na rin kung gaano karami ang members natin. Kaya para maano ng... Yes, exactly. Kasi itong members na to, sila rin ang kukuha ng mga benepisyo, magki-claim ng benepisyo. Okay. Like halimbawa, kung lahat ito darating ang araw, magiging retiree pensioners, di ba? So sa employed, ito ang pinakamarami. May 32 billion tayo, a million. 32.4 million members. Self-employed 3.3 million, almost 3.4. Voluntary, ito pinakamarami. 5.7, almost 5.8 million. And then ang OFW natin, na members natin is 1.4 million. Million ang So matotal? Matotal, 43.1 yung members. Million. So, ganun karami ang members natin. So, isipin, ako nga kanina habang nagpe-prepare ako nito, sabi ko, kung darating ang araw, etong lahat na to, magki-claim ng retirement benefit. No? So, ganito karami yung magiging natin. Makakaya kaya ng budget natin? Kakayanin natin. Pag sabay-sabay hindi naman sabay-sabay yan. Kasi may mauuna talaga. Yes, pero within the year, kunyari, yung talagang kalahati na yan, diba? So, I think kaya naman ang ating... Kaya naman yung income. Yung pondo natin, So, eto hindi lang ang retirement benefit. Kasi, mamaya ma-share ko. Kasi may mga benepisyo pang maari nilang i-claim. Correct. Babalik nga ulit tayo dito sa itong mga members na to, makapag-claim ng benepisyo
kung kailangan or kung qualified sila. Exactly. And ano natin kung gaano karami ang benepisyong pwede nilang i-claim, no, sa mga employed, self-employed, voluntary, kung gaano karami. So, imaginein mo isang klaseng contribution lang. Yeah. Hindi ka magko-contribute para sa death, sa retirement. Hindi, isang contribution lang. So, pwedeng lahat yan, pwedeng ma-claim. Yes. Pero sa nabanggit mong ng mga members, ang pinakamadaming syempre yung employed na which comprises of 32.5 almost 32.5 million. Yes. Nationwide. Okay. Nationwide. So karami. And kung maalala mo may run after contribution evaders tayo. Yes. So, diba? So may mga empleyado pa nasa private sector na hindi pa na-count dito. Okay. Kasi yung iba hindi pa compliant sa SSS. Delinquent yung iba. Hindi pa nagre-report. Kaya yung mga account officer natin, naghahanap yan ng mga... Pero hindi pa talagang delinquent talaga. Hindi talaga nagbabayad on time. Kasi hindi on time, hindi pa nasasali dito sa report o sa revenue. Kasi, correct. Kasi hindi naman pwedeng i-report kung wala pong collect. Exactly. Okay. So, may mga like, syempre nabanggit mo na yung ating revenue, no? At kung saan pinagkukunan nga yung revenue natin, no? May mga challenges ba kayo na naghihinder, no? Nung revenue collection, no? Na talagang, syempre, you really have to meet the target, diba? Like for example, dito sa mga... Sa employed. Sa employed ba talaga? Hindi. Kasi ito ang pinakamaraming members. So, ang ano niyan is... ang challenges niyan is paano magiging regularly paying member. Yes. Kasi kung isipin mo sa lahat, total active na dito lang, ang pagbasihan ko dito lang kasi nag-report ako nito nung nag-raise tayo sa Kidapawan. Nasa 1/3 lang yung RP. IP and NP. IP is RP regularly paying, IP intermittently paying. NP non-paying. So may mga ganyan. No, may intermittent na parang fasting din, no? Intermittent fasting. Intermittent paying. Which means kung intermittent paying siya, may delinquency. I see. Ibig sabihin yan, ang explanation nga nito, bakit may IP? Kung nagbabayad naman. Kasi pag may isang buwan na delayed, halimbawa si RP ngayon, si regularly paying, ma-delay siya ngayon ng isang buwan. Ma-consider na siya muna ng IP. So IP, RP, paikot-ikot lang yan. Paikot-ikot lang yan. So si IP nagiging RP and then pag na-delay naman, IP na naman and then RP na naman kung nakapagbayad. Yes, so ganun ang ikot-ikot. Si NP naman, isa sa challenge ng account officer, paano magiging IP or paano magiging RP. Yeah. Pero hindi naman siya naging hadlang to really reach, no, your target, yung mga IP dyan, kasi hindi naman lahat nagiging IP. Diba? Hindi naman ibig sabihin na kung IP, wala talagang ilang buwan. Kasi, yun nga sabi ko, isang buwan. Yung NP. Oo. Yung NP, although konti lang sila, pero ang isa sa ng account officer, bago mag-close, kung halimbawa man mag-close, makapagbayad muna. Okay. So kailangan talaga magbayad. Kailangan talaga magbayad. Paano kung mag-close tapos hindi na mahagilap yung employer? So, yun yung mga IP. Pero yung mga NP naman, kung hindi talaga magbayad, of course, mapunta na naman tayo doon sa topic na employer obligation. Pag hindi mag-comply, kakasuhan na yung Ganyan naman. Kasi ang nagiging problema naman talagang yung mga sa bagay kayo naman talagang ang kinikater talaga niyo yung private na mga individuals or groups or organization, no. So talagang may mga talagang delinquency, no. May mga hindi mo talaga maiiwasan yan, no. Kaya nga may mga ginagawa kayong mga strategies to really update or to really yung parang talagang kumbaga makaapas talaga doon sa deadline makahabol, no, doon sa deadline na talagang inaano ninyo, kumbaga ini-impose ninyo, no. So tell us yung mga interventions na ginagawa ninyo. Okay. Una, ang nakikita ko is itong deadline. Masabi mo na nga deadline. Ang employer, may 30 days
na palugi pa bago yung deadline. Kasi halimbawa itong July na to, ang deadline na dapat mabayaran niya ang contribution ng mga empleyado niya is August pa ng katapusan. Okay. So, ano pa binigyan na nga ng 30 days eh. Ano pa magiging reason? Correct. Na, di ba? Ano pa magiging reason? Contribution, nadidak mo na yan sa empleyado mo. Correct. Di ba? Isa pa, obligasyon mo yan. So, Yes. may 30 days na. Paglampas ng 30 days, ayun, may penalty na. Di ba? Isa sa ng SSS, kung ayaw talaga or ayaw mag-comply, ay yung kakasuhan. Yeah, exactly. No. At syempre, aside from those, syempre, last resort naman yung kaso-kaso, no? Last resort na yan. SSS. So, kasi ang account officer natin, maninigurado na ayaw makaso. Yes. Kasi mahirap sa ng employer. Kasi nga, wala na lang pambayad o di kaya mahirapan magbayad tapos kakasuhan mo. Yes. At syempre hindi lang, Sir Noel, yung mga employer din, yung mga like individual paying, like yung mga self-employed, no? Syempre minsan nagiging IP rin sila or kaya NP, no? Because lalong-lalo na yung mga informal settlers natin na minsan may pambayad, minsan wala, no? So may informal sector. Yes. Yes, informal sector, no? Ano bang sinabi ko? Sorry, informal sector. Okay. So ano ba yung I'm sure, no, or meron kayong strategy na ginagawa para at least maibsan, no, or makatulong dito sa mga informal natin, no, workers natin, no, na at least kahit papaano ay maka-resume sila ng kanilang mga yung pagbabayad nila ng contribution sa SSS. Okay. Sige. Para sa kaalaman ng lahat, nasa informal sector, ibig sabihin hindi employed. Yeah. Yan na lang. Sino-sino ba yan sila? Tricycle driver, nasa transport, na mga vendor, nasa palengke, nagbebenta, ng kung ano-ano lang sa gilid, ano pa ba, farmer, fisherman, sila yung nasa informal sector. Isa sa nakita kong magandang strategy ng SSS para mapagaan doon sa nasa mga members na nasa informal sector is itong alkansya. Correct. Kasi isipin, ma-explain ko na lang ha. Halimbawa, si tricycle driver, nag-i-income ng, sabihin na natin 300 to 400. Sabihin na natin nasa 500, 600. Kung hingan mo yan ng contribution, medyo mahirapan. Pero itong alkansya program, ito yung parang, sige, hindi mo kaya na kunan ka agad or hingan ka agad ng isang buwang contribution. Gawin natin daily. Correct. Kung halimbawa, may 1,000 ka dyan. Oo, meron ako. Gusto mo? kasi natanong ko to bigyan mo ako ng 1,000. Ay, wala sir. Bigyan mo ako ng 25 pesos. Meron. Sabi ko, bukas, kung hingan kita ng 25 pesos, meron. Sabi ko, meron. Then the next day, kung araw-araw hingan ka ng 25 pesos, meron sir, kaya. So, yun ang alkansya. Ginawa natin, although hindi natin pinababa yung contribution, ganun din, contribution din. Pero gumawa ang SSS ng scheme na parang magaan. Correct. Kasi, hingan ka ng 25 pesos a day. Kaya mo. Kung nag-i-income ka ng 500 a day, kunan lang yan ng 25 pesos. Magaan. Di ba? So this is literally alkansya ito doon sa mga may co-op natin. May co-collect sa kanila. Doon sila sa cooperative o sa association nila magbibigay. And then yung association naman nila, after a month ng 30 days, dadalhin sa opisina, isahang bayad na lang or pag-remit na lang. Exactly. So, imbis na yung, halimbawa kasi nung 14, nag-ano tayo ng transport group kung imbis na si tricycle driver pupunta ng opisina, edi yung representative na lang ng association nila ang pupunta. At mapadali din ang buhay nila, no? Hindi nila na kailangan pumunta doon. Meron lang silang representative na magbitbit ng kanilang ipon, kumbaga, no? Doon sa SSS at to pay their contribution. Isa yan sa nakita ko na magandang strategy ng SSS. Exactly. No? And sana
kopyahin Yeah. ng ibang mga grupo natin. Yes. Ito, kasi kailangan na, necessity na kasi ang social protection. Correct. Ang Kathy. Yeah. Tayo naman nasa employed naman tayo. Correct. Sa formal sector, may social protection Yeah, tayo. Pero paano to sila? Exactly. Ako nga, sabi ko nga, always kong sinasabi, sana darating ang araw na lahat ng Pilipino member ng SSS. Hindi ba yun naman ang talaga ang trajectory natin? Yung lahat ng Pilipino ay talaga maging member ng SSS. Isipin mo, halimbawa, sasakay ka ng tricycle driver, senior citizen na. Alam mo yung pagdating ng araw, alam mo, ay, pensioner to. Correct. Diba? Diba? Pensioner to. May nagbebenta, kahit nagbebenta lang, vendor lang. Kung matanda na, dating araw na sabihin mo, ayan, pensioner yan, nagbebenta lang yan ng balot. Pero pensioner, no? Pensioner yan. Yes. At saka that's also one way, no? Yung parang, sabi mo nga, social protection, maprotektahan sila, no? At saka yung, di ba may mga matatanda, no? Yung mga magulang natin, ayaw, pagtanda nila, ayaw nilang magdepende, no? Yes. Nang sa kanilang mga anak, yung pati ba naman yung kanilang ihingi pa sa anak. So, ayaw nila ng ganyan. Ayaw natin ng ganyan. Ayaw natin ng ganyan. Kaya, mas mainam na talaga ay sila ay member ng SSS. Yes. Kasi pagdating ng araw, doon naman talaga papunta tayo, no? Ay, kahit naman, kasi applicable naman yun sa mga government employees, diba? Hindi lamang sa mga private sectors, no? Yung you know, pagiging member ng SSS. Kasi ang SSS naman, open sa lahat. Correct, Kahit GSIS member ka, pwede ka pa magpa-member. Exactly. Kasi nga social protection, para at least, no, pag tanda natin o pag tayo ay na-aksidente, ay meron tayong pagkukunan. Hindi tayo kailangang laging hingiin ng hingi, no? Kasi may ganyan talaga. Even my parents, ayaw nila yung hingi na sa mga anak, no, lang tumatanda na sila yung may sarili. Hindi naman natin sinasabi na yung anak huwag nang magbigay. Yes, of course. Kailangan din. Kasi kung halimbawa, gaya ng mama ko, ang contribution niya noon is maliit kumpara sa ngayon, ang contribution natin ngayon. Siyempre, ang pension niya, hindi din ganun kalaki. Correct. Minsan, ma-short din. Correct. Minsan, gagala din. Yes. Mamamasyal, maghihingi din. Siyempre, Yes. anak, siyempre magbibigay. Yes, exactly. Siyempre, no, talagang ang anak naman ay talagang, well, no, for me, sa opinion ko lang naman yan, ay dapat din talaga magbigay, no, sa kanilang mga magulang. Arugain, diba? Ganun. Yung opinion ko lang naman yan. Sasaya. Yes. Ikaw, parent ka naman. Yes, of course. Kung bibigyan ka ng iPhone ng anak mo, di ba masaya? Ay, oo naman. Siyempre, tatanggapin ko talaga. Okay. Alright. So, let's proceed, no, like, kasi yun ang na pag-usapan na nga ata yung Alcansya, no, program ng SSS, no. Kasi I believe, no, I really do know na nakikita ko talaga na ang SSS talaga ay you are very keen, no, doon sa fiscal management and discipline, no. Yan syempre sa inyong opisina, yan talaga ang ginagawa ninyo, no, or mababankrupt ang SSS kung wala kayong skill na ganyan, no. So in a way, nakikita ko din, no, na parang isa din yan sa mga paraan ninyo parang ma-impart or kumaga maturuan ninyo yung mga informal workers natin or you know, informal, yun lang yung informal sectors natin, kasi laging sector. Na you know, matuto din, no, mag-manage ng kanilang savings at magkaroon ng disiplina sa sarili nila. So, yun ba yung kaya meron tayong mga alkansya na ganito? Hindi. Ako nakikita ko nitong alkansya is para talaga to sa mga may daily income. Yeah, Na kung hingan mo ngayon ng ganyan lang na amount, kayang ibigay. Yeah, pero in a way din na-disiplina din sila, yes, na mag-save. So parang ganun din kasi ini-instill ninyo yung value, the importance of fiscal discipline and management doon sa kanilang kita, 'di ba? So and of course, no, kung isipin ng isang nasa halimbawa vendor, kung isipin lang nila, hindi magiging ang gusto ba nila pagdating ng araw, vendor pa rin ng gano'n. Yeah, No, paano ngayon kung magkasakit? Exactly. Paano ngayon kung ma-disable? Imbis na ibili mo pa yan ng, halimbawa, balot. Ibili mo pa yan ng balot, panggamot mo na lang. Paano kung, what if, kung SS member,
may pension. Exactly. May benepisyo. Kaya nga naisip ko ganyan, parang kinorelate ko siya doon sa inyo parang kasi you see the value, the importance of fiscal management and discipline. Kaya lumago ang SSS, no? So parang ganyan din, no, sa tingin ko. Kaya rin kayo nag-share, tinuturuan din natin yung mga informal sector na makapag-ipon, no, na magkaroon ng disiplina sa sarili at makapag-ipon at mag-invest at investment na through SSS. Yes. Ayun, Isa diba? sa pinakamagandang kung may extra pa naman, halimbawa, kasi may nagtanong sa akin, Sir, what if aside sa SSS, kukuha pa ako ng private insurance. Sabi ko, kung kaya mo, that's your future. Ang exactly. Inaano mo, ang pinaghahandaan mo. Yes, kasi investment nga. Invest mo. Savings and investment, no? So, para ka rin nag-ipon sa bangko, no? O sobra pa siguro, di ba? Kasi sobra pa. Yes, kasi sobra meron pang benepisyo. Ang natatang sa bangko naman, wala namang benepisyo, di ba? Hindi naman sa sinisiraan natin. Kasi yung bangko mo, ma-withdraw mo na, ubos na yun. Correct. Sa SSS naman, halimbawa, retirement benefit, lifetime mo. Yes. Diba? Halimbawa, nagpe-pension ka, lifetime yun. Yes. Kung halimbawa, magpahinga na ang member na retirado, lipat pa sa pamilya kung andyan pa. Correct. Lifetime ulit yun. Tapos meron pang mga burial benefits. Disability. Disability. Pag-usapan natin, mami. Diba? At pwede ba mag-loan? Pwede pa mag-loan. Diba? Pag-usapan natin, may figure din akong... Pwede bang mangutang po? So, basta bayaran lang. Correct. So, hindi lamang kayo nagsisave sa SSS kung nag-i-investing kayo. Kasi it's a form of investment din, no? Pagdating ng panahon, ay kailangan ninyo, ay pwede ninyo i-withdraw. Yes. Tama? O pwede kayong mag-loan, diba? I-withdraw in a form of benefit. Correct. Hindi pwedeng bawiin. Hindi pwedeng bawiin. In a form of benefit. Pero kung naglo-loan sila, ano ba, cheque ba yan or deposit na. Deposit na ngayon. So magkukuha nila through ATM na, ganyan. Kasi noon, di ba, cheque pa yun? Cheque yun, ang tagal. Oo nga. So yung mga gano'n. No? So nakakatuwa, di ba? Kasi kung iisipin mo talaga yung SSS talaga, no, as yung social, protection. Talagang maraming pwedeng pagkukunan. Parang nagiging source talaga siya din ng ng tulong, no, sa buhay. Isipin mo, 1957 nag-start ang SSS. 1957. Kung hindi ka-birthday mo ba ito? Hindi. Hindi na. Grabe ka naman. Isa kung ka-birthday joke. Nag-retire na. Joke naman, isipin mo kung hindi ito na ng gobyerno. Sinong bibigay ng benepisyo doon sa mga retirado. Exactly. So, noong 1957 na-start ito para turuan na rin yung sige, paghandaan nyo ang pag-retire nyo. Paghandaan nyo itong mga nasa buhay na, di ba, magkasakit, ma-disable. Wala namang, tayo naman ang maghahanda nun. Correct. Diba? At syempre sabi mo nga, 1957, nag-start ang SSS. So, I'm sure nag-start ito ng maliit pa, di ba? Talagang small and then hanggang sa lumaki. Hanggang sa halimbawa sa private sector muna. Ang una is dapat employer na may ganitong karaming empleyado hanggang sa sige, kahit isang empleyado tapos na-open na doon sa self-employed, ng self-employed, and then nag-open na rin voluntary kung wala kang work, wala kang pwede kang mag-voluntary para mapaghandaan lang yung social protection mo. Exactly, no? And then ngayon, itong isa sa latest itong alkansya, kasi kailangan ng social protection. And isa pa, itong Kaltas Collect program ng SSS. And then may isa sa latest na ang Kaltas Collect is mga JO naman sa government. Kasi wala silang social protection. Yes. And may isang latest pa, itong tinatawag nating Contribution Subsidy Provider Program o CSPP. Ito yung may kilala kang hindi maka-afford. Parang i-adapt ba yan? Parang i-adapt mo. Parang hindi siya makapaghulog. And then, sige, ako ang
contribute para sa iyo. Isa mo yun. Maraming program ang SSS para lang makabenepisyo ang isang Pilipino. Exactly. Pagdating ng araw. Exactly, Kaya nga, just para lamang talaga matulungan din yung ating mga majority na Filipinos na alam naman natin ay kung sinasabi ko majority ay nasa ano yan, no, yung threshold nila, nasa laylayan siya. Kaya nga meron kayong mga ganyang mga strategy or scheme yung kagaya ng Alcansya, kagaya nitong ito namang Caltas Collect para naman sa JO natin sa government sector na kung saan ay wala nga employee-employer relationship, diba? So, hindi din sila minsan nako-cover doon Hindi talaga covered sa GSIS. Pero naalala ko dati, parang may ano yan, parang minsan yung, although hindi sila covered, pero parang inaako nung admin o kami na ang magkaltas doon sa sweldo, may bayad doon sa Pero ngayon, Caltas Collect is ikakaltas. Yeah, As self-employed pa pero ngayon nagmamowa kayo. Nagmamowa. Kasi noon parang voluntary lang. Sabi ng admin, sige, kasi mga JOS, SSS kayo member, tapos, sige, pwede na, ano na lang kami nila ang parang gano'n, no? Parang, kumbaga, humanitarian yun, no? Pwede ba akong mag-mention ng Sure. isang barangay? Sure naman. Isa sa pinakaunang nitong Caltas Collect. Caltas Collect ang topic natin is the barangay ni Mayora noon. Labangal. Lahat yan ng empleyado. May kaltas talaga yan sa SSS. Yes. And niririnig. Yes. At ngayon, ilang LGUs na ba ang So 26 siguro, nasa 26. 26. Kasi we have 26 barangays in Jensan. Kung barangay lang kasi may siguro sa next program natin. Yeah. Focus tayo dito. Pero marami rin across the region Sige. Yes. Sige. Pero hindi pa naman talaga 100% ng mga LGUs natin. Kasi anuhin natin. Ano pang ikakaltas kung ang isang barangay yung halimbawa bipat nila na mga barangay tannots nag-i-income lang ng honorarium na 2,000. Okay. Sana kung sino mang na may mabuting loob dyan. O pwede yung CSPP, no? Yung subsidy program ng contribution subsidy program ng SSS kung saan na pwedeng i-adapt yung isang like BPAT, no? Na si barangay kapitan muna ang magbabayad ng kanyang ganun ba yun? Meron yan. Samlang under sa Kidapawan branch, yung BPAT ni barangay captain, siya ang So ilang BPAT naman yung kanyang inako? 21, 22. 22 BPAT, tapos siya ang nagbabayad ng contribution. For how long? Ang sabi niya nung nagmawa signing, hanggat ako ang barangay captain. Okay. So harinawa ay siya pa rin maging sana. Ngayong barangay election. Kasi sabi niya, magkano lang ang honorarium. Kasi dati, bago daw namatay yung si husband niya, tano daw. Wala daw nakuhang benepisyo. Kawawa naman, diba? So, magkano lang yung, kasi hindi malaking barangay. So, sabi niya, honorarium ko, sige, ibigay ko na yan sa BPAT. Yes. Yung, At syempre, hindi lang yung BPAT, no? Kasi may mga, iba rin mga barangay volunteers na I'm sure wala din silang gaanong benepisyo, diba? So, pwede rin siguro yung mga may busilak na puso, no? Sa CSPP. Na pwede nilang gamitin yung scheme ng SSS ng CSPP ninyo para makatulong. Kung maraming nakikinig na dyan. Yes. Nasa gobyerno. Kasi bakit hindi pa nila alam, Sir Noel, na mayroon kayong ganitong programa sa SSS, na lalo lang ito yung CSPP. Actually, namin yan. Ina-announce, ano ba tawag, ina-advertise, binibenta kung sakali, binibenta natin. Hindi binibenta, binibenta na. Binibenta natin. Pinopromote natin. Noong election, nag-stop kami ng promotion. I see. Why? Because? Baka gamitin. Okay. So, may branch na nag-stop siya kasi gustong gamitin. Hindi rin maganda yung gustong gamitin ng mga politician. Gustong gamitin para so nag-stop muna. Kung ang puso mo naman malambot.
Parang tinapay. Pwede mo nang yes. Diba? Kung talagang busilak ang puso mo, talagang... And maisingit ko lang, si SPP kahit isa lang. Yan. Isa lang ang recipient mo. Hindi naman kailangan madami, diba? No, kahit isa lang. Pero yung si Barangay Kapitan kanina nabanggit mo, yung 21 to 22 bipas ang kanyang inako. Napakabait naman ni Kapitana. Hello, Kapitana. Diyan ka nakikinig si Kapitana. No? Sa pagpatuloy niyo po ang inyong pagkawang gawa. Ganito yan. Napunta na tayo doon sa members and revenue. Yeah. Ngayon, siyempre may contribution. May contribution tayo, may kinokollect tayong contribution 2024, more than 300 billion. Sa January to June, almost 200 billion. And then, ano yung aasahan nilang benepisyo pagdating ng... Yes, so yun na yun. Yung iba nabanggit na natin kanina, yes, pagpatuloy mo. Retirement, death, disability, maternity, sickness, funeral, unemployment benefit. Yung death na Death, yung namatay. Oo, hindi yung death na utang. Kung gusto mo yung utang, loan tayo. May salary loan, may educational loan, and may calamity loan tayo. Yes. Okay, pwede ko bang ibigay gaano karami? Sure, go ahead po. 2024, una tayo sa 2024. January to December 2024, may almost 2.1 million tayong pensioner. Sa retiree pension. And naka-disburse tayo ng 16 million? Billion. Is that billion? We're talking about billions. All right. And then sa death naman, may more than 1 million tayo. 73. Parang mali ata to. Parang 163 billion. Ang na-disburse natin under retirement. Sa death naman, 73. Sige, paki-correct na lang. Kasi mamaya ihingiin ko yan. 163.9. Okay, sige, go. Sa death naman, may 1.1 pension natin, 1.1 million. Then 73.11 billion ang na-disburse natin. Okay. Disability, may 86,000 lang tayo. And then 8.58 billion ang na-disburse natin. Maternity, ito marami. 38,000. 158. Yung nanganak na member ng SSS. Hindi pa kasali dito yung hindi member. 38,100. Yung magbubuntis pa lang. Hindi, nanganak na. Nanganak na. And then nakapag-release tayo ng 17.24 billion. Yes. Kaya nga sabi ko, hindi pa kasali yung mga magbubuntis pa lang. Hindi pa kasali. Or nabuntis to sa 2025 sila. Exactly. And sa sickness, may 27 na claim tayo. 27,000. Members. And then 3 billion ang Bakit mas mababa yung sa sickness? Sa sickness? Kung ako ang hindi naman, mas gusto ko nga, zero yan para wala magkasakit Ay, gano'n. Ito maganda. Ito, kung mali ito, ibig sabihin, konti lang nagkasakit. Kasi naman, hindi naman maiwasan talaga na magkasakit. Hindi talaga. Kaya nga, may beneficio tayo. Dapat healthy, no? Oo, siyempre, pinipre natin na maging healthy, no? Pero just in case na nga, meron kayong, ito na nga, meron yung talagang, actual cases ito, 3 billion ang na-disburse ninyo, na claim ng 27,691 members. Almost 28,000. Okay. Sa funeral naman, o sa burial, 17,000, almost 18,000. And then 4.14 billion. Ito sa unemployment, ito maliit lang. Yeah. May 7,000 tayo na claimant and then 873 million. Ano ibig sabihin ng unemployment dito? Ibig sabihin? Natanggal sa trabaho. Okay, so meron kayong programa din. Isa to ito ang pinaka-latest na benepisyo. Yung mga natanggal sa trabaho at meron kayong benefit, no? At hanggang ngayon, nandyan pa rin yan. Regular benefit na yan. Okay. No? I-compare natin. Balik tayo sa loans. Sige. Okay. Compare natin. 2024 yan. Ang 2025, ito. For 6 months, January to June, as of June 2025, ibig sabihin, kung sa retirement, kung halimbawa 1990s pa nag-start, kasama pa yun dito.
Alright. May 2.4 na tayo. Million. 2.4 million na claimant. Ibig sabihin, mga 300 plus yung nadagdag. In Okay. 6 months only. Yeah. In 6 months. Yes, and you were able to disburse 90 billion plus. 90, In 6 months period. In 6 months period. Alright. 90.19. Sa death naman, kung yung isang taon, 1.1, 1.10, ngayon naman 1.15. So nag-increase siya. Nag-increase. Ng almost 5 something. So, for the whole year, nung 73 billion yung na-release natin ng 2024. And then ito, for 6 months, 37.91 billion. Yes. So, more than half na yung na-release Yung natin. Disability, marami, from 86, nagiging 99,000. Yes. Then, 4.72 billion. Ang maternity is? Maternity, ayan, 33,000 na. Kalahating taon pa lang. Correct. No? Kasi you were able to... 38. Oo, yung claimant natin. Doon 17.4. Parang mas maraming manganganak ngayong 2025. Ano bang mayroon sa 2025? Ewan at maraming ko. nabubuntis. Ewan ko. Baka okay na yung auspicious month? Auspicious year? Hindi ko alam. Siguro okay na yung nagpakasal o nadagdagan. Pero tumaas ang Mas malambing. Mas malambing ang couple ngayon kasi mababa pa rin ang sickness benefit ilan? 27. Tumaas pa rin. No? Tumaas pa rin? 25,000 na tayo eh. Okay. So, ibig sabihin, and to think within the 6 months period pa ngayon pinag-usapan natin. Sa funeral naman, 17,000 the whole year, and then ngayon may 16,000 na tayo. So, unemployment benefit, 7,000 nung buong taon ng 2024. Ngayon is 9,000. Oy. So talagang increasing yung mga numbers lahat this year, diba? Ano pa lang, kalahati pa lang ng taon. Kalahati pa lang. Ito noong buong taon, 123. So pag magdo-double pa yan, no, by the end of this year. Possible kung anuhin natin, kung the same lang. Yeah, no? Ito yun ang retirement, dito ako gustong mag-focus kasi sa retirement. Yeah, go ahead. Kasi ito yung pinaghahandaan ng lahat ng member eh. Sino bang may gustong mamatay? At wala naman. Diba? Kaya nga joke niya eh. Yeah. Ito joke lang to. Sana walang ma-offend. Ang lahat gustong, kung sa Bisaya pa, gustong mahilangit. Pero walang gustong mamatay. Joke yan. Well naman, if it's your time, then you cannot really resist naman talaga. Pero dito pa lang sa figure na to, itong retirement talaga ang pinaganda. Isipin mo, 2.4 na eh. Yeah. Diba? So, lahat naman tayo gustong ibig sabihin talaga yung awareness level ng mga natin, yung mga miyembro natin, no, doon sa retirement ay talagang talaga sila, yung kumbaga nag-improve talaga ng sobrang-sobra. Isipin natin, halimbawa 2.1 ito noong 2024 and then 2.4 na ngayon. Yeah, exactly. So 300,000 yung nadagdag in 6 months. Kahit nga ako di ba? Gusto mo rin gusto mo doon nagpunta sa pension boosters. Diba? Isa pa yun sa program. Sa program yung pension booster. Pero dapat magmawa-signing ka muna with yung SSS with PIA to June 12. Sige. For the pinasikaso ko na sa account officer. Para doon sa membership namin. Para sa kaalaman ng lahat. Pipirma na po si PIA 12 ng Kaltas Collect. Correct. O para doon sa mga gustong magpa-member ng SS. Lahatin na natin. Ako na nga, sabi ko pahabol nga. Binigyan na ako ng yung form para ako na mag-process. Para hindi ko pa na-fill out. Inaapura ako tapos hindi pa na-fill out. Sige, ito punta tayo sa loan. 2024 naka-disburse tayo ng salary loan 50 billion. Ngayon 24.25 billion in 6 months. Sa loan naman ang napansin ko sa figure hindi masyadong lumalayo ang medyo lang din sa loans. Loans. Ito 2025 to 24.25. Ang 2024 is
50. Sa nung na yun, the whole year of 2024, 50 billion. Ito kalahati pala. So almost kalahati ng last year. Ito dumami ang educational loan, marami pa rin. Syempre preparation din yan, 580 million yung na-release natin for 2024. And then, itong educational, 40.62 million. Yes. Million to, hindi to million. Kasi preparation din for the future of the kids, no? And marami, no? Mas konti ata ang ngayon. Kasi 40. Tingnan natin. Hindi pa naman, kumbaga, malay mo, no? Toward the end pala, talagang nagdoble na yan. Di ba? Madami. Kasi pwede silang mag-file ng educational loan after enrollment pasokan na ngayong August. Yeah. Siguro August, September, marami nang magpa-file. At saka alam mo, maganda yung inyong educational loan kasi nga, di ba? Based doon sa mga articles na nasusulat namin, di ba? Para doon sa, ano yung kagandahan doon? Ano yung gusto ko doon? Yung kanyang feature doon na yung estudyante na pinag-aral na nangutang doon sa o yung tatay nangutang para doon sa anak niya, 'di ba? Pwede na yung anak niyang magbayad, no? Antayin kung kailan siya mag-graduate. Yun ang gusto ko doon. Ano ka? Mag-a-adapt ako para mag-CSPP ka. Pwede, oo. Pwede ka mag-CSPP. Pero doon sa educational, pwede. Pero na yun sila. Pero sa educational loan, hindi siya pwedeng yung pamangkin. Hindi pwede. Kailangan yung immediate na talaga. Immediate family. Nasa first family. Yeah, first family lang talaga. Si anak, pwede niyang paaralin si tatay o si nanay. Si tatay, si nanay, pwede paaralin si anak. Yeah. Si anak, pwede paaralin si kapatid. Yes, pero hindi lalabas doon sa within that family circle. Kahit sabihin na pamangkin, pinsan, hindi pwede. May nagtanong nga na media pwede bang nobya? Pwede bang nobyo para hindi pwede. Hindi pwede. Wag na muna yung mga nobya-nobyo kasi baka mamaya magkakita ng mas Hindi, kasi ang sabi niya, pwede ba ang nobya? Pwede ba ang nobyo? Yun na, as a rule, hindi pwede. Hindi pwede. Pero payo ko, wag na niyo pa yan. Pero sana nakapagbigay tayo ng magandang aral. Naman, syempre, no? Nakapagbigay tayo ng magandang information. Nag-umpisa lang tayo sa revenue, pero yung topic natin is values of SSS. Exactly, no? Nabanggit na natin yung core values niyo, yung inyong, you're very keen doon sa pag-i-implement, pag-o-observe nung sabi ko fiscal management and discipline at nai-impart nyo yan doon sa mga miyembro ninyo, sa mga non-formal workers, informal workers pala, informal workers or sectors. Ayan. Okay. So yun, no? So maganda talaga kasi natatouch natin, no? Kumbaga kung ano yung ginagawa din ninyo, yun din yung talagang sinishare ninyo. Kasi no? kung maintindihan lang talaga ng Pilipino kung ano ang SSS. Lahat naman siguro nakakaintindi ng SSS. Social Security System. Pero kung isipin talaga natin, ito para sa member. Pag-aalaga. Kung ano talaga yung kanyang pinaka-existence. Bakit siya nandyan? Kasi purpose. Ito yung pag-aalaga ng isang member sa sarili mo. Hindi lang yung present, pati na kasama ng future. Exactly. Isipin mo, alagaan mo sarili mo. Ngayon lang, paano ang magiging present time mo na, halimbawa, version mo na nagkasakit, version na disabled, na matanda na. Dapat natin alagaan ngayon. Correct. Yun. At sa pamamagitan, syempre, sa pagiging, may social protection. Social protection. At sino ba ang nag-o-offer ng social protection? SSS lamang. Siyempre, GSS government naman kasi GSIS. Hindi naman na-extend yun sa private sector. Social protection din ang PhilHealth, diba? Yes, PhilHealth din. Pero for hospitalization and other, yung mga medical, benefits. Ganun din yun. Kayo ba may hospitalization? Sickness benefit. Ayun lang, wala yung araw na wala siyang income. Yun lang ang wala yung magkano ang ibawas doon per hospital. Wala. per day kasi sa ward. Sa time na wala kang income, yun ang ibibigay. Okay, so okay diba, then. 4 na araw kang nagkasakit dahil nagpabunot ka ng ngipin.
yung araw, yung income mo ng 4 na araw, yun ang ibibigay. So, kunyari ang income mo sa isang araw ay 3.5, mga ganyan. So, 3.5 din ang ibibigay ng SSS. Pwede may time pa ba tayo? 3.5. O naman, kunyari, 3.5 ang income mo. Per day? Per day. For example lang, yun naman, for example lang. Oo. Pwedeng lumipat na. O, let's say 2.5. 2.5 na lang, o 2,000. 1,000? Oo. Sige, 1,000 per day. Mali mo pala, ano siya, yung mga... Mapunta tayo sa... Sige. Sige, yung pag 1,000, kunyari. 1,000. Sa 1,900 pesos, yung daily allowance. Compute natin, 1,000. 1,000 ang sweldo niya. Sige, sweldo. So, kung yan ang pagbasihan natin, 90% of that ng 900. 10% of that's 900. 900 pesos yung daily allowance niya. Okay. So, kung halimbawa nagtrangkaso, usually 4 na araw yung binibigay ng SSS. So, 900 times 4. Okay. So, hindi yung 1,000 talaga hindi. Na buo na i-times 4 agad-agad. Yung buo, dun yan sa maternity benefit. I see. So, may pinagkaiba pala yung sa sickness at saka sa maternity. So, yung maternity talaga, buo talaga yung sa kanila. Kaya nga daming... So, maternity, ano na lang tayo nito? Pasensya tayo mga lalaki. Kahit buntis tayo. Kagaya ko, hindi tayo. Kaya nga, ang dami. Ang daming Maganda na, sana ma-avail ko yan. Pwede. Gusto mo i-avail ko? Magpa-member ka muna. Oy, member na ako na hindi lang na-activate. Okay. So, yun. Pero kunyari, kung member ka tapos hindi mo na-activate, same din yung ang kailangan lang sa mga short term. SSN? Ano yan? Social Security number? Yeah, social SS number. Same pa rin. The same SS number. SSN. Hindi pwedeng maging salawahan. Okay. So, yun talaga yun. Kahit kung yun sa private sector ka noon, yan pa rin. dala-dala mo pa rin doon kung sa government ka. I see. Okay. Alright. So yun, na-cover na natin, no? Marami na tayong na-cover. Pero lahat napunta from the revenue to core values, to membership benefits, no? And among other things, no? Okay. So, ano pa hindi natin na-cover? Ano bang gusto mo? No, I mean, ano na lang siguro, yung mga... Pension booster, hindi natin na-tackle. Pension booster for the retirees din yan, diba? Pension booster, mahaba-habang Sige, go ahead. Siguro baka pwede natin pag-usapan sa next na episode natin. Isabay natin itong pension booster at saka CSP. Pwede rin, no? Pero mas mahaba. paalala lang sa lahat. Pwede magbigay ng paalala? Yeah, sure. Huwag po tayo magpa-scam. Okay. Kasi ginagamit pa ng scammers ang SSS. Oh, really? Pag may any link na magpakilala na taga-SSS sila, magpapa-open ng link, wag po yung link. Kasi hindi yung kayo. Hindi kami. At saka hindi nyo ginagawa yan, diba? Hindi naman ginagawa. Kaya nga, ang daming nag-scammer kasi madami pang Isipin mo kung magsisend sila ng randomly, ng members randomly. Isipin mo 43 million. So 43 million ang may scam nila. Hindi sa ang babadalan nila ng ano ba ang population ng Pilipinas? 150. Mga ganyan. 115, so 1/3. So ibig sabihin niyan, kung randomly magpapadala sila ng link or magcha-chat sila, may 33% o may 30% chance na member yan ng SSS. Yeah. Diba? So kung ngayon, halimbawa sabihin nila, kasi ito yung latest na alam ko sasabihin nila, dapat mong i-update yung mobile app ng SSS. Dapat ka mag-install ng mobile app ng SSS. Nako. Tapos ito ang link. I-open mo yun. So wag po. Kung magpakilala pong taga-SSS, huwag po kayo maniwala. Pagalitan nyo po. Yes. Kasi ang SSS hindi po. I-block na lang nila. Gumagawa ng bagong Facebook account. Kaya nga, I wonder talaga itong mga yung mga scammer na yun. Saan ba yung kinukuha yung mga number natin? Kahit nga yung pinakasikat number mo, di ba? Bakit nila alam? Oo, tinitext ba? Bakit nila alam? Saan nila nakukuha yan, di ba? Yan, binablock ko. I keep on wondering kung ano. Pero ito totoo to. May tumawag sa akin, Sabado, past 5 o'clock, napakilala ng taga-SSS daw sila. Talaga, ikaw ang tinawagan. Ako pa ang natawagan. Ano naman? Sabi ko, may how did you deal?
kasi uminit ang ulo ko eh. Gusto ko sana, gusto ko sana, kung sa kuan pa, sa Bisaya pa, patuyangan ba? Sundan para malaman ko kung ano ang technique. Patulan. Pero uminit ang ulo ko eh. Sabi ko, di ba walang pasok ang SSS kasi government, meron sir, hanggang tayo sa Sabado, hanggang 6:30 po tayo. Sabi ko, ay walang pasok ang government pag weekend. Ayun, music na lang yung ano ko. Hindi na niya pinagtuloy. Sinabi mo, di mo ba alam natin kay SSS? Hindi ko sinabi. Meron yan, pag sinabing taga SSS sila, wag po kayo maniwala. Yes. Oo. At saka hindi naman kayo kung nagbebenta ng inyong services yung sa mga niyang pagtawag-tawag, 'di ba? Oo. Lahatan naman ina-announce namin na may mobile app tayo. Yes. Punta kayo doon sa Apple Store o kaya sa Google Play. Yes, meron kayong legit way in promoting yung mga services ninyo, pati yung mga online ninyo. Kami ang nagbibigay ng information. Hindi kami ang hihingi ng information. Exactly. And any link members, any link, wag na wag po. Yes, so I think mayroon pa ba tayong oras? Wala na. Okay. So ano na lang siguro Sir Noel, yung mga future activities po natin, baka gusto po ninyong i-mention na. Sana ayaw kong i-preempt ito, pero wala pang final. Pero every September, anniversary month ng SSS, may Pensioners Day tayo. Yeah. Pero i-announce namin yan kung saan. Kasi ang alam ko, meron yan, pero hindi ko pa alam kung saan. Mag-a-announce ako. Ako sa inyo sa PIA. September. Anong exactly? Wala pang. Wala pa. I mean, yung anniversary lang ng SSS. September 1. September 1. So, happy anniversary, sa SSS. Kasi malapit na. A month from now. A month from now will be your anniversary na. Okay. So, pwedeng mag-topic. So, I'm sure mayroon tayong ulit na, ikaw lalabas ka na naman mag-guest ka na naman sa aming podcast or sa aming radio program. Ito nga ang nasa plan ko. If ever man na meron, baka pwedeng, halimbawa, may isang activity ang SSS. Baka pwedeng parang kapihan podcast tayo sa gilid. Tapos, ang invite natin is, halimbawa, live pa tayo, di ba? Sige. Parang gano'n. Maganda yan, we'll see, kung malapit na tayo sa event na iyan. Anyway, that would be September 1. September is the anniversary month. Okay. So, talagang buong month ay... busy kami. Busy. May pasok naman. Yes. Okay. Alright, so wala na po tayong oras. Sir Noel, maraming salamat. Maraming salamat, PIA Sergeant. Maraming salamat kay RD. Maraming salamat. Yes, of course. And sa iyo. Very supporting, syempre, ang ating RD, sa mga initiatives na ginagawa ko ng mga information centers, ng Region 12, na PIA Region 12. Kaya ito na yun. Alright? At yan po nagtatapos ang isang oras na naman talakayan patungkol sa mga programa at serbisyo ng gobyerno para sa mamamayang Pilipino ng SOCSERGEN. Sa ngalan ni Presidential Communications Office Secretary Dave Gomez, PIA Director General Catherine Chloe de Castro, 10 ng iba pang mga miyembro ng PIA Executive Directorate at syempre ng aming PIA 12 Regional Head Brian Apilan. Ako po si Cathy. Hanggang sa muli, ito ang programang i-inform mo.